1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po. And then, of course, syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At saka syempre sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan. Maraming salamat po. Oh my gosh. 4 days to go before Christmas, di ba? So yon, so ang bilis-bilis. And then of course gusto ko rin batiin kayong lahat ng Merry Christmas sa inyo in advance. And then ayun, so syempre lahat tayo busy sa pagpiprepare para sa Christmas. And then wag nyo lang pong kalimutan na magpasalamat talaga sa Panginoon sa lahat ng biyayang binibigay niya sa atin. Thanks God, walang imposible sa Panginoon. And then He's a very powerful. Sa totoo lang, ang Diyos amang nasa langit, napaka-powerful. Lahat pwede niyang solusyonan, lahat pwede niyang ibigay sa atin. Kaya sana ngayong Pasko ay magpasalamat tayo at syempre magtiwala sa itaas. So yan! Ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So ito na nga, para sa una natin chika, syempre, pambato natin sa Mr. Celebrity International na si Mark Marasigan ay nagwagi bilang bagong titulo ng Mr. Celebrity International 2025. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay napaka-bongga, galing ng batang to. Paalis pa lang siya papuntang Malaysia. Sabi ko nga, I think mananalo to. And then, ayun, congratulations. Dahil kakatapos lang natin mag first runner up dito sa Mr. Friendship. Ngayon naman, another male pageant ang nagwagi sa international pageant. At hindi lang siya basta-basta nagwagi kasi title talaga, di ba? And then, ayun, mabuhay si Mark Marasigan and maraming salamat syempre sa magandang presentation niya para sa Pilipinas, di ba? So, yan. Kaya naman masasabi ko, iba talaga ang galing Pinoy. Yan. Nakakaloka, di ba? Kung iisipin mo talagang wow. Panalo. So, yan. And then, hindi lang yan. Syempre, nung isang araw ay ginanap nga ang Miss Cosmo at kung saan naman, syempre, bongga ang nangyari dito sa Miss Cosmo. Ano daw ba ang masasabi ko doon sa entablado? Well, ang masasabi ko talagang panalo sa production. Yes, panalo. Panalo yung kanilang show. Level up sila kung ikukumpara nung nakaraan taon. And then plus makikita mo na talagang malaki ang entablado nila. Sobrang laki. Sa sobrang laki, parang ang tingin ko ang OA naman. Charot. Paano kasi ang daming space para sa mga candidates tapos kita mo yung mga candidates kalat-kalat sila. Ay actually 74 yata yung candidates dito na nag-compete ng Miss Cosmo, pero parang kung iisipin mo parang sobrang laki ng entablado para doon sa 74 candidates o 70 plus candidates, di ba? And then I think better na sana next year wag naman yung ganito kalaki, tama lang naman yung yung
yung sapat lang, oo. Pero panalo yung ano nila, yung kanilang entablado, yung design, talagang masasabi ko, wow, ang galing maka-Miss Universe, 'di ba? And then ayun, so mahilig talaga sila sa outdoor, no? Iniisip ko, paano pag umulan? Kaya siguro December lagi yung kanilang pageant, they make sure na hindi uulan sa araw na yun. Ayan. Kasi 'di ba pag umulan, eh di kamusta? O paano yun? Basta yung mga candidates, o 'di ba? Pero alam niyo sa totoo lang, mas gusto ko siya indoor. Pero kasi hindi nga daw sapat yung mga tao na dumadalo kasi sobrang dami din na dumadalo daw talaga dito sa Miss Cosmo. Oo nga naman, nakita naman natin na talagang ang dami, di ba? So, yan! And congratulations! Doon naman sa dalawang host, medyo naloka lang ako konti dahil kanya-kanyang eksena din, kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang talagang pasabog, di ba? So, yun. Pero, overall, masasabi ko, ang Miss Cosmo, yung kanilang pageant, ay great. Oho, yung maganda, good, very good, ganon. So, yan. So, masasabi ko naman na ginawa naman nila yung best bilang Miss Cosmo, ganon. And then, ano naman daw ang masasabi ko sa pumasok sa top 5? Oo, sa top 5 ng Miss Cosmo. Expected naman natin na sila talaga yung makikipagbagdagulan eh. Yung tawag dito, si Panama, di ba? Alam naman natin na talagang papasok yan at makakarating sa dulo ng competition kasi maganda naman talaga si Panama. May reklamo. Tapos dito naman kay Miss USA, magaling, di ba? Talagang masasabi ko din, in fairness, sabi ng ganun, ako, cancer na naman ang ano, huwag niyong ginaganon yung advocacy niya. At least, di ba, dito mo makikita kung ano ang value at kung ano ang quality ng isang candidates. Kasi kahit wala pa siya dito sa Miss Cosmo, ginagawa niya yung kanyang advocacy na hindi mo nalalaman. At yung parang mag-advocate siya ng about cancer, malaking bagay yon sa madaming cancer ngayon na tao. Maraming may taong may cancer ngayon sa mundo. And then parang feeling ko maganda yung may mga tumutulong na ganito, di ba? Tapos nakagawa pa siya ng fundraising para maibigay daw sa asosasyon na yon. Kaya wag niyo sasabihin, nako, cancer na naman. Ano ba? Wag lang kayo mag-focus doon dahil gusto lang ninyo manalo yung candidates ninyo. Dapat tingnan ninyo yung quality, kung ano yung ginagawa ng mga candidates at kung paano siya nakakatulong sa society natin, di ba? So, yon. Kaya, congratulations kay Miss USA. Tapos, ito si Brazil, ganda-gandahan din si Brazil. And then, plus, si Myanmar, na-surprise ako kay Myanmar kasi talaga umabot talaga sa dulo ng competition, no? Pero in fairness, minsan iniisip ko, nako, kasi kaya lang naman pumasok yan sa dulo ng competition. Paano naman kasi, di ba, si Mr. Myanmar, na alam na ninyo, di ba, kagwapuhan ng kanyang national director. At ayun, kumpare na ni Bawang. So, yun. So, parang feeling ko kaya naipasok si Myanmar. Pero, total suma, parang at the end of the story, kung titignan mo din naman yung advocate ni okay, so maiintindihan mo, di ba? And then, of course, Miss Philippines, expected ko na yan na talagang makakapasok talaga si Philippines kasi sa sobrang galing din naman at maganda din yung advocate ni Philippines, di ba? So, yon, kaya congratulations sa 5. Ayun talaga, ina-expect ko na talaga. So, buti na hindi nakarating sa top 5 si Vietnam, paano pag nakarating, di ba? Dahil nung nakaraang taon, mas pinili nilang ipasok si Vietnam more than kay Atisa. So, yon. So, congratulations syempre sa ating pambato at sa mga 5 nakapasok sa top 5. Yan! At para naman sa sumunod natin, chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo dito. First runner-up sa Miss International, tapos naging top 10 lang sa Miss Cosmo. At top 10 sa Miss Universe, naging top 21 sa Miss Cosmo. So, ayaw nila ng recycle na queen dito sa Miss Cosmo.
Hindi naman natin masasabi na ganon. Kasi kung iisipin mo, bakit naman si Chelsea Fernandez recycle queen din naman, pero nakarating naman sa sa dulo ng competition. Either lahat nung like example, si Panama, di ba? Recycle queen din yan from Miss Universe. So wala ako sa ganon. Hindi ko siya nakikita, ayaw nila. Siguro talaga sa quality ng girl. And then plus, alam naman natin yung nangyari kay Atisa noong nakaraang taon, di ba? And then dito naman, ang masasabi ko, yung dating Miss Universe sa na si Peru, inilaban naman niya. Inilaban naman niya yung sarili niya. Kaya lang, panapanahon lang din yan. Saka doon din sa advocacy talaga at saka doon sa quality ng girl. Ganon! Kaya hayaan na ninyo. Move on na tayo dyan. So, ang importante ay nag-first runner-up yung pambato natin. Charot! So, yun. Nakakalungkot syempre para sa kanila. Pero bawi-bawi naman yung ibang candidates na talagang lumalaban. Kasi syempre iba din talaga yung circle ng ng kalaban, di ba? So, pero hindi ko masasabi na mas quality yung Miss Cosmo more than doon sa Miss International or doon sa sa Miss Universe. Nagkataon lang na talagang syempre iba na yung taste nila. Ganon, di ba? So yan. At para naman sa sumunod natin, chika, 28 million votes para sa Philippines dito sa Miss Cosmo. Ito na daw yung pinaka-highest na voted na ginawa para sa kandidata natin ng buong Pilipinas. Anong machichika mo dito, Mama Sam? Di syempre hindi pa rin kayo natuto, di ba? Kasi kung iisipin ninyo, last year din nilaban din natin si Atisa, bumoto din tayo ng bumoto, tapos di ba parang yung hindi na nga tayo nakarating doon sa top 5. Tapos dito, sinasabi naman natin na ay nako, wag na tayong boboto, yung ganon. Pero, ganon pa rin yung nangyari. So, syempre, support pa rin tayo sa candidates natin. Ako, ang nakikita ko dyan, yes, naiintindihan ko yung nakaraang taon, masama yung loob ng tao, and then ayaw na natin bumoto. Pero, tulad din na sinabi ko, better na wag na lang tayong magsalita kasi parang ang ending ay ganun din naman, di ba? Parang kinain lang natin yung mga sinabi natin. Mas maganda na parang hayaan na lang natin. Kasi hindi mo kasi alam kung sino yung candidates na ipapadala. And then plus nandoon na talagang magsisikap tayo na bumoto ng bumoto para sa candidates natin. Kasi ayun yung sinasabi ko, at the end of the story, hindi mo pwedeng ayawan yung isang pageant Kasi kahit ayaw mo sa isang pageant, kapag may pinadala dyan na Miss Philippines, sosoportahan mo. Kasi she is Miss Philippines. Ayun yung akin. Kaya ako, halimbawa noon yung away-away sa Miss Grand, hindi ko sinasabi, ayoko na sa Miss Grand. Kasi naniniwala ako sa susunod na taon, meron na naman tayong candidates na ipapadala and then begin again. So, supportahan pa rin natin. And then plus, nandoon na umaasa pa rin ako na baka sa susunod na taon, manalo na tayo. Yung alam mo yon, yung parang the right time, makukuha din natin yan. So, yon. Kaya hindi ko inaayawan ng mga pageant. Kahit na alam ko, ay nako, bakit ganito, bugos-bugos. Pero, sige lang, laban lang. Kasi di ba parang kailangan natin magtiwala sa organization, kailangan natin maniwala sa kanila na iba yung nakaraang taon, iba yung this year. So, yun. Ayun yung paniniwala ko. Kaya, nakakalungkot, pero nakakatuwa kasi sa kabilang banda ay bumoto pa rin taman at sinuportahan natin yung candidates natin ng mas higit pa doon sa inaasahan natin. Di ba? Inilaban talaga natin. Kasi nakakalungkot naman yung parang lumaban tayo tapos biglang papabayaan na natin kasi naunahan na tayo. So dito natuwa ako sa kabilang banda kasi siya pa rin yung nanalo na kahit alam mo yon lumaki na ng lumaki yung boto. Grabe ha, 28 million. Ang laki ng kinita dyan ng Miss Cosmo. Ganon. And then nakakalungkot lang kasi para sa ikakapanalo natin, alam mo yon, yung kailangan ba natin magbaksak ng ganitong kalaking halaga? Tapos magkano ba yung nakuha? So parang hindi siya balanse. But wala naman tayong magagawa kasi ayun na nga, di ba? So ginawa na natin yung makakaya natin. Pero tagumpay naman, di ba? So yan, nakakaloka. Windang ako, hinay-hinay lang sa pagboto. Pero maraming salamat syempre sa Sultan Kudarat,
sa pagsuporta syempre kay Chelsea Fernandez. Iba talaga ang Sultan Kudarat kapag gumalaw, di ba? So yon, mabuhay ang mga taga Sultan Kudarat. At hindi lang ng mga taga Sultan Kudarat, sa buong Pilipinas at sa lahat ng tao na nagtiwala, bumoto kay Chelsea Fernandez. Ganon! At para naman sa sumunod na chika, sabing ganon, USA and Philippines. So, Mama Sam, sila ang nagwagi bilang Miss Cosmo. Anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan, bongga. Akala ko nga si Chelsea. Kasi, di ba, parang sa totoo lang, kung sa Q&A yung pagbabasihan yung sa debate nila, parang mas panalo si Chelsea. Kasi si Chelsea, talaga sinagot niya lahat. Si USA, medyo pa nga parang nag-struggle pa. Pero alam mo naman na pipiliin na nila si USA dito. Kasi gawa nga na maganda ang advocacy. Tapos, alam mo yun, yung parang ek-ek na lang nila to na parang yung sige daan natin sa debate. Pero, kung iisipin mo naman, sino ba talaga ang nanalo sa debate? O, di ba? But, naiintindihan ko. Ako, sinabi ko nga, maganda din yung choices ngayon ng Miss Cosmo kasi isang Americas at isang, tawag dito, taga-Philippines ang Asia ang kinuha nila at Philippines pa. So, dapat ganito, balanse. Kasi kung parehas Asian ang kukunin mo, gagawing Miss Universe, gagawing Miss Cosmos, ganito, tapos Asia pa din. Parang unfair na sa ibang continent. So, dito, naipakita nila na balanse sila. So, isang taga-US o Americas and then isa sa mga Asia at very powerful USA at syempre Philippines. So yan, ganon. At natutuwa ako kasi syempre si Chelsea sa kabila ng lahat ay naging first runner-up pa din or runners-up dito sa Miss Cosmo. Job well done. Ganon. Diba? Sabing ganon, maliit na puntos lang ang lamang. So para daw estimated 49 to 51 daw ang layo. Wala tayong magagawa kahit nga sabihin natin na 0.1 lang ang lamang ng isang candidates, may panalo pa din, o di ba? Pero nakakapanghinayang. But saan ba nagkulang? Saan ba hindi sapat si Chelsea para kuhanin nila ng Miss Cosmo? Ako kasi titignan ko dyan, ay nako, Vietnam. Swerte natin kapag nanalo tayo. So, sabing ganon, bihirang kandidata ang ipinapanalo ng Vietnam. Ako naiintindihan ko yung mechanic ng games, naiintindihan ko kung ano yung gusto nila. Pero nandoon ako sa part na tiwala ako sa candidates natin. At sabi ko nga, noon pa man, si Chelsea ay possible yan na mag-top 5 talaga sa competition. Kasi yung personality kasi ni Chelsea, swak na swak para sa Cosmo. Yung personality na meron siya. Plus nandoon na, ayun, naniniwala ako na okay, mananalo to. Or pwedeng manalo. So, ayun nga, ganun nga yun nangyari, di ba? So, yun, congratulations, syempre, kay Chelsea at job well done, di ba? Job well done talaga. Para sa akin, mabuhay ka, Chelsea, at ikaw ang tunay na reyna, di ba? So, congratulations din, syempre, kay Miss USA, kasi magaling din naman talaga si USA. At wala din akong masabi sa kanyang quality bilang isang reyna, hindi naman questionable, hindi katulad nung mga nakaraan, charot, di ba? Questionable pa rin hanggang ngayon. But, job well done sa Miss Cosmo, job well done syempre sa past winners, di ba? Kasi di ba kahit sabihin pa natin na ay, ba't ganun, ba't sila pinanalo? Pero natapos nila yung reigning nila ng maayos at nakita naman natin na ginawa naman nila yung best nila. Kaya, congratulations sa winners ng 2024 at congratulations sa winners ng 2025. Mabuhay ang Cosmo. So, looking forward tayo sa susunod na pageant nila. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.